Hi, good day everyone. My name is Crisange Liviada Gabriel with my tuty Kurt Van Dinkog, and today is our first session. The Legend of the Hundred Islands. One day, bad news broke out that an invading force was coming from across the sea. Immediately, the Raha called for a council of meeting among his chieftains. The group finally decided to meet the enemy at the sea. They must not be allowed to land, asserted Raha Masubek. 100 of the bravest warriors were summoned. They boarded in 10 large bangkas, armed to the teeth. Dato Makisbeg commanded the task force in the lead bangka. Not long enough, the two forces were soon locked in mortal combat. Furious encounter through hand-to-hand fighting broke out on the boats and raged until the sun sank in the west and darkness covered the sea. When morning came, none of the 100 warriors returned alive. The enemy was nowhere to be seen. They had been annihilated, and so were the 100 warriors led by the intrepid son. The kingdom celebrated the victory, but on the other hand, the old Raha mourned for his son. Several days later, the townspeople were so surprised seeing a wonderful sight in the sea. They were so fascinated with the many tiny islands dotting the sea line. There were about 100 of these islets. Some of the islands were shaped like overturned bangkas, while others looked like bodies of dead men floating in the sea. The people believed that these were the 100 warriors who had sacrificed their lives in defense of their homes. For the people of Alaminos to remember them, the gods had immortalized them in the form of islands so that they will watch over their native land forever. The Legend of the Hundred Islands. One day, bad news broke out that an invading force was coming from across the sea. Immediately, the Raha called for a council of meeting among his chieftains. Chieftains. The group finally decided to meet the enemy at sea. They must not be allowed to land, asserted Raha Masubeg. 100 of the bravest warriors were summoned. They boarded in 10 large bangkas, armed to the teeth. Dato Makisbeg commanded the task force in the lead bangka. Not long enough, the two forces were soon locked in mortal combat. Furious encountered the true hand-to-hand fighting broke out on the boats and rage until the sun sank in the west and darkness covered the sea. When morning came, none of the 100 warriors returned alive. The enemy was nowhere to be seen. They had been annihilated, and so were the 100 warriors led by the intrepid son. The kingdom celebrated the victory, but on the other land, the old Raha mourned for his son. Several days later, the town people were
surprised seeing The townspeople were so surprised seeing the townspeople were so surprised seeing a wonderful sight in the sea. They were they were so fascinated with the many tiny islands dotting the sea line. There were about 100 of these islands. Some of the islands were shaped like overturned bankas, while others looked like bodies of dead men floating in the sea. The people believed that these were the 100 warriors who had sacrificed their lives in defense of their homes. For the people of Alaminos to remember them, the gods had immortalized them in the form of islands so that they will watch over their native land forever. So what was the bad news about? Ano yung bad news sa kwento? Yung sinakop nila. Sakto ba? Pupunta yung mga mananakop sa sea. Then, what was decided after Raha Masubeg called for a council of meeting among his chieftains? Ano yung napagkasunduan nila na gagawin? Magme-meeting sila din. Nung nag-meeting na sila, they decided to the group finally, they decided to meet the enemy at the sea. Nag-meet sila sa Minit nila yung enemy, kalaban nila sa dagat. Then, what happened when the two forces met? Anong nangyari nung nag-met na yung dalawang forces? namatay. And, nung una, the two forces were soon locked. Nalock sila sa Mortal Kombat. What happened to the 100 warriors and their enemies? They die. Then what did the town people see that surprised them most? They watched over their native and forever. Ano yung nakita nila na na-surprise sila? Di ba nung namatay yung 100 na warriors, nung natapos yun is nag-celebrate yung kingdom nila ng pagkapanalo nila. Then pagkalipas nung several days, mayroong nakita yung mga tao. Ano yung nakita nila? Sa dagat. The old Raha. They were surprised seeing a wonderful sight in the sea. Nakita sila ng magandang tanawin sa dagat. Green park sa bawat subdivision. Iginiit kahapon ni Congresswoman Cynthia Villar ang agarang pagsasabatas sa kanyang House Bill 1210 o Green Parks Act of 2004 na naglalayong magtatag ng mga green parks sa lahat ng mga subdivision sa bansa para sa proteksyon ng kapaligiran, lalo na sa mga syudad at lungsod. Ito ay matapos pagtibayin ng House Committee on Housing and Urban Development ang panukala ni Villar na nakahain ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ang programang pabahay ng gobyerno ay dapat na bagayan
ng malinis na kapaligiran. Kaya tama lamang na maglaan ng bawat subdivision, maging ito man ay residential, commercial at industrial, ng bakanting lote na patatamnan ng mga puno at halaman upang ito ay maging parke, ani Villar. Sa ilalim ng panukala, mahigit sa 30 puno ang itatanim sa bawat ektaryang sakop ng isang subdivision. Kapag tuluyang naging batas ang mga naitayo ng subdivision bago pa man ang panukala, ay masasakop na rin ng Green Parks Act. Ang mga homeowners association na magtatayo ng green park sa kanilang subdivision ay makakakuha ng libreng buto at halamang itatanim mula sa DENR at DA. Maglalaan din ng libreng gamit at artesian wells ang naturang mga departamento para sa pagmintinana ng naturang mga parke. Green park sa bawat subdivision. Iginiit kahapon ni Congresswoman Congresswoman Cynthia Villar ang agarang pagsasabatas sa kanyang House Bill 1210 o Green Parks Act of 2004 na naglalayong magtatag ng mga green park sa lahat ng mga subdivision sa bansa para sa proteksyon ng kapaligiran, lalo na sa mga siyudad at lungsod. Ito ay matapos pagtibayin ng House Committee on Housing and Urban Development. Ang panukala ni Villar na nakahain ngayon sa mabababang kapulungan ng Kongreso. Ang programang pabahay ng gobyerno ay dapat na bagayan ng malinis na kapaligiran. Kaya tama lamang na maglaan ang bawat subdivision, maging ito man ay residential, commercial at industrial ng bakanteng lote na pagtatamnan ng mga puno at halaman upang ito ay maging parke, ani Villar. Sa ilalim ng panukala, mahigit sa 13 na puno ang itatanim sa bawat ektaryang sakop ng isang subdivision. Kapag tuluyang naging batas ang mga naitayo ng subdivision bago pa man ang panukala, ay masasakop na rin ng Green Parks Act ang mga homeowners association na magtatayo ng green park sa kanilang subdivision ay makakakuha ng libreng buto at halamang itatanim mula sa DNR at DA. Maglalaan din ng libreng gamit at artesian wells and ang naturang mga departamento para sa pagmimintina ng naturang mga parke. Anong batas ang itinaguyod ni Las Piñas Congresswoman Cynthia Villar? Bawal magkalatay. Yung batas, yung act, yung ipinatupad niyang batas. House Bill House Bill 1210 o Green Parks Act 2004. Bakit mahalaga ang batas na ito? Dahil sa kapaligiran.
para magtatag ng green park sa lahat ng mga subdivision sa bansa at para sa proteksyon ng kapaligiran. Then, paano inilarawan ni Congressman Villar ang programang pabahay ng gobyerno? Ano yung sinabi niya kanina? Libreng gamit. Paano niya sinalarawan yung yung pabahay? Ang programang pabahay ng gobyerno ay dapat na bagayan ng malinis na kapaligiran. Kaya tama lamang na maglaan ng bawat subdivision, maging ito man ay residential, commercial, at industrial. Sa paanong paraan sinusuportahan ng DENR ang mga homeowners association na magtatayo ng green parks? Paano sila sinuportahan ng DENR? Nagpamigay ng mga libreng gamit. Tsaka Hmm? tanim, mga tanim. Sa iyong palagay, paano makakatulong ang panukalang ito sa pangangalaga ng likas na yaman? Yung pagtatayo ng green parks. Paano yun makakatulong? Tutulungan ito sa ating lugar at kalinisang bayan. Mm.